Good day everyone. So ang next naman natin gagawin after configuring ang ating server sa kanyang mga settings ay ang pagdagdag na ng mga roles sa ating server. So first, ang kailangan nating idagdag ay ang DNS or Domain Name Server. So ano ang Domain Name Server? Ang Domain Name Server, ang laman niyan ay mga pangalan ng mga domain names. So ang tinatranslate yan sa IP address. So ibig sabihin, bawat domain name ay may kaakibat na IP address. For example, ang google.com, meron niyang corresponding IP address. Facebook.com, meron niyang corresponding IP address. So, kaya lang nila nilalagyan ng domain name para madali siyang i-type kaysa ita-type mo pa ng 192.168.100. Ganyan-ganyan. Okay? So, ginagawa nila ng domain name. So, ang gagawin natin ngayon is to add first DNS. So, punta ka sa Server Manager. So, ito yun. So, pwede mo rin puntahan yung Server Manager sa under Windows logo. Okay? I-browse mo lang, makikita mo dyan yung Server Manager. So, pag click mo yan, ito rin ang lalabas. Okay? Okay, so ano ang una natin gagawin? First, manage. So, click nyo yung manage. Okay? Then, add roles and features. So, pag click nyo yan, lalabas ang mga series of message or dialog boxes. So, click nyo lang yung next, Sarang intro lang yan. Click next. Then, you never change this, role-based on or feature-based installation. So, dyan tayo parate. So, huwag nyo magagalawin yan. Let it be. Then, click next. Okay, then select the server. So, ito, kung mapapansin, ito yung pangalan ng ating server. Ito yung IP address ng ating server. At yung OS niya, ayan, Windows Server 2019 Standard. Okay. Just click next. Okay. So, dito makikita nyo ang list of roles, Pag ito naman, ito ang mga list of features. So, dito tayo sa roles, So, hanapin nyo ang DNS server. So, yan yun. So, pag click nyo yan, may lalabas na add roles and feature wizard. So, ito yon. So, add features ka lang. Add features. So, magche-check na yan. So, pagka-check nyan, click mo lang yung next. Okay. Wala kang babaguhin dyan. Click mo lang yung next. Okay. So, ayan, ang explanation kung ano ang DNS, Then, click mo lang yung next. Okay. So, wag niyo wag niyo na i-click yung restart, So click niyo na lang install. And wait for the progress, installation progress na matapos. So pag natapos yan, pwede mo siyang hit ng close. Okay. So it is a good practice na every time na mag-a-add tayo ng roles, i-restart niyo yung computer. So kahit hindi siya nire-require mag-restart, okay? Para lang ba ma-embed na maigi yung ating mga installations, It's a good practice. So, after this, i-restart muna natin. Okay. So, siguraduhin yung matapos siya, So, hintayin lang natin yung progress report. Okay. So, tapos na siya. So, pag natapos na, click nyo lang yung close. Okay. So, para malaman nyo kung meron na kayong DNS. So, ayan, lalabas na dyan, DNS. Pero, punta kayong tools. Then, go to DNS. Okay. So, ayan na yung DNS server natin. Okay. Okay. Sa susunod na video naman ay tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng forward lookup zone at reverse lookup zone. Okay. Still under ng DNS yan. Okay. So, good day and God bless.